Ito guys, pag change ng speed, tuturo ko sa inyo kung paano mag change ng speed limit sa ating mga piece wifi window, mga ka-LPB natin dyan. Ganito lang. So una, di ba, connect tayo sa ating piece wifi. Ayan, tapos dito tayo sa browser kasi hindi nag-redirect, baka hindi nakapost ang time ko kasi meron akong time dyan. Tingnan natin dito, tingnan mo natin sa portal. So ayan, hindi nga nakapost. So ayan, pagka hindi nakapost, hindi ka mag-open direct yung portal. Bali, kukunik lang siya kasi hindi naman nakapost. Pero pag nakapost, magre-redirect yan para mag-open yung portal. So pero hindi naman talaga dyan ang papasukin natin. Yung papasukin natin is yung admin. Ito yung LPB natin, .0.0.1/admin. Type nyo lang yan, tapos makikita nyo sa baba LPB piece wifi login. Tapos itong yan, may color blue na 10.0.0.1. Yan, ito yung pinutin natin. Yan. Medyo mabagal lang sa akin guys kasi medyo malayo ako sa aking window, sa access point sa antenna ng MPS wifi. Lapit natin yan. Ayan, wait lang natin or feed natin i-refresh or slide down para ma-refresh. So ulitin natin 10.0.1/admin. So yan, wait natin, medyo mabagal talaga. Ayan, ito na. Ito, lagyan natin yung ating admin tsaka yung password ng ating wifi window, then sign in. Ito lang yan guys ha. Dito sa taas, dito sa guhit na tatlo na magkakaiba yung size, dito nyo pagpindutin. Ayan, pindutin nyo dyan. Tapos dito sa baba, dito speed limiter, pindutin nyo dyan. Sa global speed limiter, kung ilan yung speed ng inyong internet service provider like PLDT or Globe, or Converge, kung Smart or Globe ba yan, kung ilan ba yung nakukuha nyo yung speed, ito yung lagay nyo. So sa akin is 20 lang, pero mas 15 bps kasi yung sa akin, nalagay ko lang 20. So yun yung pinaka makukuha ng piece wifi. Hanggang dyan lang siya sa 20 bps. Sa download, sa upload naman nalagay ko is 25. Bira naman mag-upload, pwede rin yung gawing 20, gano'n. So bahala kayo guys kung ano ba yung nyo. Dapat dyan, ilalagay nyo dyan yung tama lang, mga 30, 20. So yun lang makukuha ng ating piece wifi kahit maraming kumonek. Tapos dito naman sa default per user speed limiter, dito kayo maglalagay na mababa lang kasi ito yung ibibigay nyo sa mga cellphone or laptop na mag-connect. Kung 2 Mbps lang, hanggang dyan lang sila yung speed nila. Kahit mag-download sila na mag-download, yun lang yung ibibigay ng ating window or ating piece wifi sa inyo, sa kanilang cellphone or laptop. Pwede na itong 2 Mbps, pwede rin 3 kung gusto nyo 3, or kung mas malakas yung internet nyo, pwede nyo taasan yan o hanggang 5, depende sa inyo. Pero sa case ko, 2 lang sa akin kasi okay naman siya. Then sa upload, pwede nyo kayo maglagay ng mas mataas kasi bihira na naman nag-upload yung mga ng video.
picture sa Facebook, yun lang yun, tsaka mga video sa Facebook. So okay lang yun guys, okay na itong ganyang speed, bahala na kayo guys, basta dito kayo, dito yung sa default, ito yung ibibigay ng Easy Wi-Fi, ulitin ko lang sa inyong mga customer na cellphone. So yun lang din, pinutin yung save. Yan, okay na yan. Then tingnan nyo kung sa akin mag-speed test ako. Tingnan natin kung ilan ba yung makukuha ko na speed. Ayun na ngayon. Ayan, speed test, try natin. Lahat magkakala ko ng 1.7 something, 1.5, 1.8, ganun. So nag-error sa akin guys, medyo malayo kasi yung wifi ko, kasi na natin ulit. Yan, converge kasi yung yan. So yun, mababa lang yung sorry guys, yung sa akin pala kasi naka voucher ako. So hindi ko makukuha yung 2 Mbps, naka 1 Mbps lang yung voucher ko guys. Kasi gumawa ko ng voucher. Tingnan nyo, yung time ko is nasa days, mga 20 days. Ayan, 20 days siya. Voucher ko din guys. So hindi ko makukuha yung 2M kasi nakasit sa 1M yung 1 Mbps yung aking ginawang voucher code. So ang makukuha ko lang is nasa 0.90 ganun. Ayan. Ayan. Kaya ganyan lang siya. 1 Mbps lang yung aking cellphone kasi hindi ko naman talaga siguro gamit palagi. So yun lang guys, tamang accurate yung nakuha ko. 1M yan guys kasi 0.95, 1 Mbps siya. So yun guys, sana may natutunan kayo at comment na lang kayo dyan sa baba kung gusto niyo. May tanong kayo. Salamat.